Patuloy ang pagsigaw ni Edna ng tulong. Patuloy na sumasakit ang tiyan niya at kailangan na niyang madala sa ospital. Ngunit wala siyang kahit ni isang sasakyan na nakita. Tulungan niyo po ako! Kaagad na humarang si Emma sa gitna ng kalsada. Wala na sa isip niya na baka tuluyan siyang masagasaan. Nang huminto ang sasakyan ay napaluhod siya sa sakit. Kanina pang pumutok ang panubigan niya. Shit! Ayos ka lang ba? Lumabas ang lalaki sa kotse nito at sinuri siya. Tulungan niyo po ako! Makakanak na po ako! Malakas niyang sigaw nang maramdaman ulit ang hapdi. Anong gagawin ko? Tulong! Tulong! Pati ang lalaki ay sumigaw na rin para humingi ng tulong. Kanina pa ako humihingi ng tulong. Ngunit wala akong makita mga tao na pwede akong mahinga ng tulong. May mga dumadaang sasakyan ngunit umalis lang sila at nilalampasan ako. Tulungan niyo po ako. Ihatid niyo po ako sa ospital. Hindi ko mapatawan ang sarili ko kapag may nangyaring masama sa anak ko. Patuloy na paghingi niya ng tulong sa lalaki. Halata na rin sa mukha nito ang pagkataranta, saka siya nito inalalayan pasakay sa kotse nito at hinatid sa ospital. Dahil doon ay safe niyang naipanganak ang anak niya. Diyos ko, Inday, sinabi ko naman kasi sa'yo na wag ka doon tumira. Kasi naman madalang yung mga sasakyan na nadaan doon. At isa pa, wala kang kapitbahay. Mabuti na lang talaga at may nakita sa'yo at safe ang pamangkin ko. Pananermon sa kanya ng kaibigan niyang si Ara. Yung nagatid sa akin, nakita mo ba kung sino? Gusto ko siyang pasalamatan. Ngunit, iling lang ang sinagot sa kanya ng kaibigan. Umalis na daw pero bago umalis, binayaran niya daw ang hospital bill mo. Babayaran ko sana para maiuwi na kita sa bahay ko, pero bayad na daw. Pagkukwento sa kanya ng kaibigan niya. In fairness ang bait-bait niya. Hindi kayo magkakilala pero binayaran niya ang bill mo na para bang siya ang ama ng anak mo. Malaki ang pasasalamat ni Emma sa lalaking tumulong sa kanya. Sa oras na makita niya ito ulit ay pasasalamatan niya ito. Habang pinapagaling ang sugat, sa panganganak ay ang kaibigan lamang niya ang nagtatrabaho at bumubuhay sa kanilang dalawa ng anak niya. Habang tumatagal ay nahihiya na siya rito. Ilang buwan din niyang inalagaan ang anak niya sa tulong ng kaibigang si Ara. Bakit ka ba magtatrabaho? Kaya ko naman. Huwag mo munang biglain ang katawan mo. Ara, kasi nahihiya na ako sa iyo Napakamahal ng mga bilihin para kay baby. Palamunin pa ako sa bahay mo. Gusto ko ring makatulong sa gastusin dito. Hayaan mo na ako, okay? Wala na ring nagawa ang kaibigan niya dahil buo na ang desisyon niyang magtrabaho. Nagsimula na nga siyang mag-apply. Ngunit dahil wala siyang kayang gawin ay nahihirapan siya sa mga cafe at mga restaurant. Gamitin mo kaya yung degree mo. May hiring akong alam. Mag-apply ka bilang sekretary doon. Tinulungan siya ni Ara na mag-research. Imposible namang matanggap ako rito. Kay laking kumpanya naman ito. Pagdududa ni Emma, hindi siya natanggap sa mga small businesses. Imposibleng matanggap pa siya sa malaking kumpanya na iyan. Ngunit kahit ganoon ay ipinagpatuloy pa rin niya ito sa tulong ng kaibigan niya. She did her best lalo na sa interview. Kamusta naman? Hindi ko alam. Hintayin ko lang daw yung tawag nila para malaman ko kung tanggap ba ako o hindi. Pero alam mo naman, kapag sinabi nila yan, ibig sabihin yan, hindi na ako tanggap talaga. I did my best naman sa interview kaya ayos lang. Pangumbinsin niya sa sarili. Pero best ko na yun, hindi pa rin sapat. Ano ka ba? Para ka namang just now? Ganyan naman talaga sa paghahanap ng trabaho. Ang dami pang hiring dyan, makakahanap ka pa. Nang makita ni Em ang anak niya ay nabuhayan siya ng loob. Hindi siya pwedeng mawalan ng pag-asa, lalo na't may anak siyang kailangang buhayin. Nagulat na lang siya kinabukasan nang nakatanggap ng email galing sa kumpanyang inaplayan niya at nalamang natanggap siya. Ara! Malakas niyang sigaw, ngunit napatahimik siya nang umiyak bigla ang anak niya. Hala, sorry baby, na-excite ng si mama. Pagpapatahan niya sa anak na nagising dahil sa pagsigaw niya. Ano ba yan? Para ka namang nanalo sa loto? Paalis na ako. Wala ka bang ipapabili? May trabaho na ako. Natanggap ako sa kumpanyang inaplayan ko kahapon. Sa susunod na linggo na raw ako pwede magsimula. Napangiti naman sa kanya ang kaibigan niya. Mabuti naman kung gano'n.
Magtatanong na rin ako sa iba ko pang mga kakilala. Baka may alam sila kung sinong pwedeng maging nanay ng anak mo. Tumangulang siya kay Ara. Buong linggo silang naghanap ng magiging nani ng anak niya para may magbantay sa anak niya habang nagtatrabaho silang dalawa ng kaibigan niya. Itong si Maria, kakilala ko na to kaya safe ang anak mo. Hindi ko naman hahayaan na mag-hire na lang ng taong magbabantay sa pamangkin ko, no? Alam mo naman kung gaano kadelikado ang panahon ngayon. Mapagkakatiwalaan tong si Maria, huwag kang mag-alala. Pagpasok niya bukas, baka hindi mo maabutan dahil first time sa trabaho. Pinakita sa kanya ni Ara ang litrato ng babaeng magbabantay ng anak niya. Tulad ng sinabi nito, ay hindi na niya naabutan pa si Maria dahil maaga siyang pumasok sa trabaho niya. Si Ara na muna ang bahala sa anak niya. May sumalubong sa kanyang isang babae at inihatid siya sa magiging table niya. Sa labas ng office ng CEO ay may table para sa sekretary nito. Umalis na rin ang babae kaya inayos na niya ang mga gamit niya. Mabilis siya napatayo nang may biglang dumating. Good morning po, sir. Masigla niyang bati rito, ngunit napatigil siya nang mapansin ang pamilyar nitong itsura. Tumangulang ito sa kanya bago pumasok sa loob ng opisina nito. Siya yun. Siya yung lalaking tumulong sa akin Siya yung nagdala sa akin sa ospital at nagbayad ng bill ko. Bulong niya sa sarili. Nasa mood siya buong araw dahil alam niyang mabait ang boss niya. Kanina pa siyang nag-iisip ng kung ano-ano. Baka mahirapan siya dahil masama ang ugali ng boss niya. Ngunit, nang makita niya ang itsura nito, ay sigurado na siyang mabait ito. Nang tingnan niya ang schedule ni Aiden, ay kumatok muna siya bago pumasok sa loob ng office nito. May meeting po kayo, sir? Tumangulang ito bago pinagpatuloy ang ginagawa. Napaka-focus naman ito sa trabaho. Sabi ni Emma sa isip niya. Pagkatapos ng trabaho niya ay umuwi na agad siya. Saktong pagka-uwi niya nang makita niyang inilapag na ni Maria ang anak niya sa higaan nito. Hi po ma'am, kakauwi niyo lang po? Nakangiting tanong sa kanya ni Maria. Yes, kamusta si baby? Medyo nababaguhan pa po siya sa presence ko pero hinahanap-hanap ang mami niya pero hindi nagtagal okay na rin naman po. Sagot naman ni Maria. Thank you. Tumango siya rito. Nagbihis siya at tinabihan ng anak niya sa pagtulog. Maaga siyang nagising kinabukasan at naghanda ng pagkain. Anong meron? Humihikab na tanong ni Ara nang makita ang mesa na puno ng pagkain. Na-remember mo pa ba yung lalaki nagdala sa akin sa ospital at nagbayad ng bills ko? Tumangutango naman ang kaibigan niya at kumuha ng pagkain sa mesa. Bakit? Anong meron sa kanya? Nakita mo ulit? Siya ang boss ko, Ara. Siya yung owner ng company na pinagkatrabahuhan ko ngayon. At gusto ko siyang pasalamatan. Hindi ko naman siya mababayaran kasi mayaman naman yun kaysa sa akin. I just want to cook a meal for him. Nakangiting sabi ni Emma sa kaibigan. Bumiti lang ito sa kanya at tinulungan siya sa pag-aayos ng pagkain para kay Aiden. Humalik muna siya sa anak niya bago siya umalis para magtungo sa trabaho. Good morning, sir. Napangiti siya nang mapansin na mas nauna pa siya sa boss niya. Dapat kasi ay mas nauna siyang dumating dito. Baka mawalan pa siya ng trabaho kapag late siya. Dahil kaagad ng trabaho si Aiden ay hindi na niya ito ginambala pa. Kaya lunch na niya na ibigay kay Aiden ang pagkain. Para saan to? Hindi itong iniutos ko sa yung pagkain. Kunot noong tanong ni Aiden. Ano kasi sir? Sa akin po galing yan. Siguro po, hindi niyo na po ko naaalala. Pero ako po yung buntis na nakita niyo po sa kalsada 4 months ago. Pasasalamat ko lang po to sa inyo dahil sa pagtulong niyo po. Baka po wala nang anak ko kung hindi ko po kayo dumaan doon at hindi niyo ako tinulungan. At salamat po pala sa pagbabayad ng bills ko sa ospital. Maliit na bagay lang po itong pasasalamat ko. Nilagay ni Emma ang baonan niya sa mesa nito. Inalis naman ni Aiden ang mga gamit nito na nasa mesa at binuksan ang pagkain. Kaya pala familiar ka. Ikaw pala yun. How's your baby? Ayos lang po. Healthy po. Babae o lalaki? Anong pangalan? Napinyagan na ba? Next month pa po mabibinyagan yung anak ko. Babae, si Alena. Nakangiting pagkapakilala ni Emma sa anak niya. Masaya siyang mapansin na interesado ito. Ganun ba? Good to know. Masarap ang pagkain. Salamat dito. Nakangiti pa nitong sabi.
Nagpaalam na si Emma at umalis na roon para hindi na niya magambala pa ang pagkain ng CEO. Kumain na rin siya ng lunch niya. Bilang sekretary nito ay ginawa niya ang lahat para maging maayos ang trabaho niya. Malaki ang pasweldo kaya babawi siya sa performance as sekretary nito. Sinunod niya ang lahat ng walang reklamo. Tinapos niya ang lahat ng mga gawain ng walang sabi. Pagka-uwi niya, nang makita niya ang anak niya ay nawala kaagad ang pagod niya sa katawan. Anong plano mo sa binyag ng maganda kong alaga? Kaagad na tanong ni Ara pagkarating dito. Simpleng handaan lang. Tayo-tayo lang naman na nandito eh. Invite mo yung boss mo. Wag na ano ka ba? Busy siya. At saka nakakahiya naman na dalhin siya sa simpleng handaan lang natin. Pagpatigil niya kay Ara. Ano ka ba, Emma? Huwag ka nga masyadong mahiyain dyan. Invite mo na lang. Kapag hindi pupunta, at least, sinabi mo, di ba? Huwag ka lang mag-assume na pupunta siya sa binyag ng anak mo para hindi ka naman masaktan at maging insecure na naman. Invite mo lang kapag hindi pupunta, edi hindi. Kapag naman pumunta, edi himala. Natawa pang sabi ni Ara. Napailing na lang si Emma sa pinagsasabi ng kaibigan niya. Nagdadalawang isip siya kung sasabihan ba niya ito. Nang silipin niya ang schedule niya, ay puno ito sa araw ng binyag ng anak niya. Anong iniisip mo? Sir, napatayo siya ng maayos nang mapansin na sobrang lapit nito sa kanya. Kanina ka pa nakatayo sa harap ng office ko. May gusto ka bang sabihin? Ano bang pumipigil sa'yo? Sakalang napansin ni Emma na nakatayo siya sa harap ng office ni Aiden. Wala po, sir. Kaagad na bumalik si Emma sa table niya. Ramdam niya ang mabilis na pagtibok ng puso niya. Hindi pa rin maalis sa isip niya ang malapit na mukha ni Aiden sa mukha niya. Tinampal na lamang niya ang pisngi para bumalik na siya sa trabaho dahil marami pa siyang mga gagawin at tatapusin. Habang nasa gitna ng pagtatrabaho, ay kaagad siyang tinawag ni Aiden. Kaya pumasok kaagad siya sa opisina nito. May kailangan po kayo, sir. Mamayang 3 p.m. pa naman po yung next meeting nyo. Hindi yan ang kailangan ko sa'yo. Yung gusto mong sabihin sa akin, na kanina mo pang pinag-iisipan dahil kanina ka pang wala sa sarili. Sabihin mo na sa akin. May sasabihin ka? Tanong sa kanya ni Aiden. Hindi naman po mahalaga, sir. So what is it? Binyag po kasi ng anak ko. Baka gusto mo lang po maging inong. Pero hindi naman po need talaga. Baka busy po kayo. Nahihiya niyang sabi rito. Kailan ba? Pupunta ako. Clear my schedule. Po? Hindi makapaniwalang tanong ni Emma. Sige po, sir. I-clear ko na po yung schedule niyo. Tumango si Aiden at pinagpatuloy ang ginagawa nitong trabaho. Hindi na nag-assume pa si Emma na pupunta ang boss niya. Kahit na-cancel na ang mga appointment nito, ay alam niyang hindi talaga ito pupunta. Oh my God! Ito ba ang boss mo? Ang hati Napangangang sabi ni Ara. Pumunta nga siya. Hindi makapaniwalang sabi niya sa sarili nang mapansing lumabas si Aiden sa magara nitong sasakyan. Kahit nang nasa simbahan na sila para sa binyag ng anak, ay hindi pa rin siya makapaniwala na pumunta ang boss niya. Pakainin mong boss mo. Bumulong sa kanya si Ara. Nakakahiya. Ngunit inirapan lang siya ng kaibigan. Hi Sir Pogi, may konting handaan po sa bahay. Baka gusto niyo pong kumain. Hindi siya maraming handa talaga tulad ng pamfiesta. Pero si Emma po yung naghanda ng lahat kaya masarap na masarap po. Nakangiting sabi pa ni Ara. Sure. Sure daw? In fairness, walang arte Siniko pa siya ni Ara. Nahihiyang ngumiti lamang si Emma sa boss niya. Pinakain niya ang boss niya pagka-uwi nila sa bahay. Walang arte namang ginamit ni Aiden ng mga kutsara at pinggan nila na para bang hindi ito mayaman dahil wala itong kaarte-arte sa katawan. Tagay, sir! Ano ba? Tumigil ka na nga. Bulong niya sa kaibigan. I can't. Magdadrive ba ako pa uwi Nakangiting pagtanggi ni Aiden. Ang bait niyo, sir, no? Naranasan niyo na po bang magalit? Kumunot ang noo ni Aiden at mahinginang natawa. Di ako mabait Pagtanggi pa nito. Parang hindi naman po Base kasi sa mga kwento ni Emma sa'yo, parang sobrang bait niyo. Well, nakakita ko naman ngayon. Napailing na lang si Emma. Siya na nga ang nahiya sa kaibigan niya. Ngumiti lang siya sa amo niya nang tumingin sa kanya. Maiwan ko muna kayo rito Nandito na kasi yung jowa bells ko
Huwag kang mag-alala, Mr. CEO. Si Emma nang bahala sa'yo. Kumindat pa sa kanya si Ara. Nahihiyang napangiti siya kay Aiden. Pagpasensyahan niyo na po yung kaibigan ko, sir. Makapal lang po talagang mukha nun. No, it's fine. Maganda rin dahil welcoming siya. Tumango si Emma at tumupo sa tapat ng upuan ni Aiden. Nasaan nga palang ama ni Alena? Kailan darating? Natahimik si Emma sa tanong nito sa kanya. Wala pong ama yung anak ko po, sir. Nakangiti pa ring sagot ni Emma. Sorry, kamala naman niya. Ang cute-cute ng anak niya. Ngumiti at tumangulang si Emma rito. Dahil sa sinabi nito ay hindi iyon mawala sa isip niya. Kahit sa pag-uwi na ng mga bisita. Ano? Kanina ka pa wala sa mood. Inaantok ka na ba? Ako na magliligpit dito. Matulog ka na. Pagtataboy sa kanya ni Ara. Naisip ko lang, Ara. Kawalan ba talaga ng ama ng anak ko na wala kami sa buhay niya ngayon? Naisip kaya niya na may nabuntis siya? Mahinang tanong niya sa kaibigan. Gaga, hindi mo kilala kung sinong ama ng anak mo at wala siyang alam na may anak kayong dalawa. Huwag mo nang ang isipin pa yung lalaking yun. Hindi mo kilala kaya hindi mo na yung problema, okay? Ako ang ama ng anak mo, huwag mo nang hanapin pang taong yun. Niyakap siya ng kaibigan. Hindi na niya naisip pa ang tungkol sa ama ni Alena. Wala na rin namang papatunguhan dahil hindi naman niya kilala ang lalaki. Hindi rin naman niya ito kailangan. Kaya naman niyang buhayin ng mag-isa ang anak niya. Bumalik na rin siya sa trabaho kinabukasan. Kahit ano talagang anggulo, napakagwapo niya. Bulong ni Emma sa sarili habang pinagmamasdan si Aiden. Palihim niyang kinurot ang sarili para tigilan kung anong ginagawa niya. Naging maayos pa rin naman ang trabaho niya hanggang sa biglang hindi pumasok si Aiden. Akala niya late lang ito. Kahit na hindi pa naman na late si Aiden dahil palagi itong on time. Nakatanggap ng tawag si Emma na may pinapahatid na folder sa kanya si Aiden. Ang kinataka niya ay kung bakit ang manager pa ang nagsabi sa kanya. May problema kaya si Aiden? Sa kondo po talaga niya? Tanong niya sa manager, ngunit tumangulang ito at umalis kaagad. Mabuti na lang at alam niya kung saan ito nakatira. Wala siyang mapagtanungan dahil busy ang lahat. Kaagad na dumiretso si Emma sa kondo nito. Pagkakatok niya ay kaagad na bumukas ang pinto. Sir Aiden? Pagtawag niya sa pangalan nito. Nandito na po yung folder na kailangan niyo po, sir. Ngunit wala siyang narinig na kahit anong ingay mula rito. Walang tao sa kusina at dining, kaya wala siyang choice kundi ang katokin ito sa silid nito. Sir, papasok po ako ha. Pagkabukas niya ng pinto, ay nakita niya si Aiden na nakatalokbong sa makapal nitong kumot. Nilalamig ka po ba? Kinuha niya ang remote at in-adjust ang temperature ng aircon. Ayos ka lang po ba, sir? Nanginginig ka po. Nang idikit niya ang palad sa noo nito, ay napaliyok ko agad siya nang maramdaman ang init nito. May lagnat ka po. Dalhin po kita sa ospital. Nang tutulungan na sana niya si Aiden sa pagtayo, nang hawakan nito ang kamay niya at inunan ito. Ayoko dun. Parang bata pa na itong sabi. Nanatiling tahimik si Emma sa gilid. Pinagmamasdan ng inosente at gwapong itsura ng amo niya. Kumain ka na po ba, sir? Magluluto lang po ako ng lugaw para sa'yo para makainom ka po ng gamot. Dahil sa sinabi niya, ay binitiwan ni Aiden ang kamay niya. Bungaba niya si Emma at pinakailaman ang mga gamit ni Aiden sa kusina para makapagluto siya ng lugaw. Hinanap niya rin ang gamot nito. Nang matapos siya ay pinakain at pinainom niya ito ng gamot pagkatapos. Hindi niya maiwan-iwan si Aiden doon, kaya tinawagan na lamang niya ang kaibigan. Seryoso ka? Diyan ka talaga magpapalipas ng gabi? Tanong pa ni Ara habang katawagan niya ito. Siya lang kasi mag-isa rito eh. Hindi ko maiwan lalo na't may sakit. Wala siyang matawag-tawag sa tuwing may kailangan siya. Sagot pa niya rito. Ay sus, aminin mo na kasing crush mo yung Mr. CEO na yan, kaya grabe ka mag-alala sa kanya. Ano ba yung sinasabi mong crush-crush na yan, Ara? Mahiya ka naman. May anak akong tao tapos binata pa si sir. Hoy gaga, anong mali dyan? Hindi naman dahil may anak ka na, hindi ka na pwede magkaroon ng katuwang sa buhay, no? Wala ka namang husband, so safe pa rin naman. Hindi ka naman mangangabet, girl. O sige na, baka ano namang sabihin mo sa sarili mo. Alagaan mo na yung future daddy ni baby Alena. Nandito naman si Maria para magbantay sa anak mo.
Pinatay na ng kaibigan niya ang tawag pagkatapos nun. Napailing na lang si Emma dahil kung ano-ano na namang naiisip ng kaibigan niya. Wala siyang maayos na tulog para i-check ito time to time kung bumaba na ba ang lagnat nito. Dahil kapag wala pa rin nangyari ay dadalhin na niya ito sa ospital. Ngunit nang magising siya 4 a.m. at chinek ito, ay bumaba na rin naman ang lagnat kaya hindi na siya nabahala pa. Dahil hindi siya makatulog ulit ay nagluto na siya ng breakfast para sa kanilang dalawa. Nang tumawag ang kaibigan niya ay kaagad niya itong sinagot. Kamusta naman ang binabantayan mo dyan? Mahina siyang natawa sa kaagad na tanong nito pagkasagot niya sa tawag. Akala ko nung una hindi na bababa yung lagnat niya eh. Naghanda na sana ako para dalhin siya sa ospital. Pero nang i-check ko siya, bumaba na rin naman. Maayos na siya. Kamusta yung baby ko? Namiss ko yung baby ko. Hindi ka raw niya na-miss. Biro pa ni Ara. Sige na, may trabaho pa ako. Huwag mong alalahanin ang anak mo dahil nasa maayos na lagay siya. Nakangiting tumango lamang siya rito kahit na hindi naman siya nakakita ni Ara. Napatigil siya nang makarinig ng pagdodoorbell. Saglit lang papatayin ko lang ang tawag. Nagtungo kaagad si Emma sa pinto at binuksan ito. Belated happy birthday, dude! Pasensya ka na, hindi ako nakapunta kahapon. Nabisi lang ang best friend mo. Ay, shoota! Babae! Gulat na gulat ito nang makita siya. Sino po sila? Sino ka? Pabalik na tanong nito. Ako si Emma, sekretary po ni Aiden. Ikaw pala yung kinukwento niya. Ako naman si Jason. Magpinsan kami. Nasaan ba siya? Hindi niya sinasagot ang tawag ko eh. Nagtatampo yata yun. Para babae lang. Biro pa ni Jason. He's been sleeping all day yesterday. Kaya hindi siya nakasagot sa tawag mo. May sakit kasi ang pinsan mo. May lagnat. Pasok ka. Kaagad namang pumasok si Jason. Didiretso na sana ito sa silid ni Aiden nang kabababalang nito. Oh, gusto ka, dude? Namatay ka raw. Buti nabuhay ka ulit. Kaya aga-agang ingay mo. Reklamo ni Aiden sa pinsan nito at kinatipaan tenga. Ay sus, nagtatampo ka lang sa akin kasi hindi ako nakapunta rito. Belated happy birthday na kasi. Hindi rin naman mahalagang birthday. Tumigil ka nga para kang tanga. Pagkapatigal ni Aiden sa pinsan nito, nangyayakap na sana ito sa kanya. Mahinang natawa si Emma dahil sa lambingan ng dalawang magpinsan. Aalis na po ako, sir. Pagkapaalam niya para mabigyan ng space ang dalawa. Kumain ka muna bago ka umalis. Niluto mo to tapos hindi ka kakain. Salamat, Emma. Salamat sa pag-aalaga mo sa akin kahapon. Oh, bakit parang umiba ang boses mo, dude? Lumalim bigla. Nagpapapogi points ka pala. Biro pa ni Jason. Tumahimik ka nga. Siniko ni Aiden ang pinsan nitong panay pa rin ang pangaasar. Ngumiti lamang si Emma at sumabay sa dalawa sa pagkain. Pagkatapos ay nagpaalam na nga siya sa mga ito at umuwi. Dahil nasa trabaho si Ara, ay si Maria ang sumalubong sa kanya dala ang anak niya. Birthday pala ni Sir Aiden kahapon? Di ko alam. Bulong niya sa sarili. Hi po ma'am, good morning po. Kumain na po ba kayo? Tanong sa kanya ni Maria habang daladala ang anak niya. Kumain na ako, salamat. Ako na muna magbabantay kay Alena ngayong araw. Day off mo muna ngayon. Wala kasi siyang trabaho kaya gusto niyang bumawi sa anak niya. Sinabihan kasi siya ni Aiden na magpahinga muna dahil buong gabi niya itong binantayan. Hindi na rin naman siya nakatanggi dahil totoong napagod naman nga talaga siya. Habang sa kondo naman ay nag-celebrate ang magpinsan sa belated birthday ni Aiden. Sensya na kasi, di ako nakakuha ng maagang flight. Wala naman akong pakialam kahit pumunta ka pa kahapon. Para ka namang tanga. Naiinis na sabi ni Aiden dahil sa sobrang kulit ni Jason. Malakas na natawa si Jason at inilabas ang cake na binili nito. Yung sekretary mo pala, parang familiar siya. Siya tinutukoy ko sa yung babae na kasalubong ko sa kalsada at nahatid ko sa ospital. Paliwanag ni Aiden. Alam ko, nakwento mo na yun sa akin. Pero hindi ko naman siya nakita sa ospital. Pero parang nakita ko na siya somewhere. Kunot noong sabi ni Jason. Napatitig si Aiden sa pinsan niya. Nang mapansin niya ang seryoso nitong muka, ay pinahiran niya ito ng cake at natawa. Crush mo? Gago. Hindi ako tirador ng mga type ng pinsan ko. Halata namang bet mo yung sekretary mo eh. Pinagsasabi mo. Gutom lang yan. Ay sus, ako pa niloko mo. Alam ko na yan, Aiden.
Iba ang tingin mo sa kanya. Bigla pa nagbagong boses mo. At saka sa tuwing nagkikita tayo, mukhang bibig mo palagi yung sekretary mo. Di ka naman ganyan dati sa dati mong sekretary ah. Tumahimik na lang si Aiden dahil alam niyang hindi siya titigilan ng pinsan niya kapag sinabayan pa niya ang mga pinagsasabi nito. Pagkaalis ng kaibigan niya ay iniisip niya kung anong gagawin para makabawi kay Emma. Mahilig kaya siya sa sweets? I can only bake ah. Tanong niya sa sarili. Ngunit wala naman siyang ibang magawa kaya nag-bake na lamang siya ng cupcakes. Kinabukasan ay mas maaga pa rin pumasok sa kanya si Emma. Bilang pasasalamat ay binigyan niya ito ng cupcakes. Thank you for taking care of me. Pasasalamat niya rito at tumungo na sa office niya. Akala niya ay bumalik na si Jason sa Amerika dahil marami pa itong tatapusing trabaho ng isang araw ay bigla na lang itong lumitaw sa harapan niya. Alam ko na kung saan ko nakita ang sekretary mo. Bigla nitong sabi pagkapasok nito sa opisina. Naan mo nga yung boses mo. Nasa labas siya. Sa bar. Nakita ko siya sa bar dati. Naalala mo yung time na you were asking me kung kalala ko yung babae na kasex mo nung gabing yun? Nakita ko ang sekretary mo. Siya yung lumabas sa silid mo. And I'm so sure na siya yung naka-one night stand mo, Aiden. Seryoso pang pagkukwento sa kanya ni Jason. Napakunot ng noo si Aiden. Ilang taon ang nakalipas simula nung nangyari iyon. Hindi na niya naisip pa na magkikita sila ulit ng babae. Lalo na't sobra siyang nalasing nung gabing yun at hindi maalala kung sino ang babaeng kasama. Impossible, Jason. Ang babae nung gabing yun. You don't know how wild she is. Tapos si Emma, she's innocent. Hindi mo sure, bro. Kadalasan sa mga mukhang inosente, may tinatagong galing. Biro pa ni Jason. Napailing na lamang si Aiden. Ayaw niyang maniwala sa sinasabi ng pinsan niya. May anak si Emma, pero walang asawa. What do you mean by that? Kunot naong tanong ni Aiden. Do you remember using a condom? Baka nabuntis mo siya, Aiden. Alam mo kung ano-ano lang iniisip mo. Bumalik ka na lang sa Amerika. Inis niyang pagtataboy dito. Ayaw mong malaman kung anak mo ba talaga yung anak ni Emma? Come on, stop it. Hindi nga kasi siya yun. Paano nga kung siya yun? Seryosong tanong sa kanya ni Jason dahilan kaya siya natahimik. Napailing na lamang si Aiden. Kung gusto mong maniwala ako sa'yo na totoo ang sinasabi mo, magbigay ka sa akin ng ebidensya na si Emma nga yung babaeng yun. Huwag ka magpapakita sa akin kapag wala ka na ibibigay. Hinila niya paalis ang pinsan niya. Malakas siyang napabuga ng hangin. Dahil sa sinabi ng pinsan niya ay hindi na mawala ito sa isip niya. Bakit ba kasi wala akong maalala ng gabing yun? Bakit sa lahat ng pwede kong makalimutan? Yun pa. Napasabunot na lamang si Aiden sa buhok niya. Good afternoon, sir. Kaagad na napaayos ng upo si Aiden nang pumasok si Emma sa office niya. Yes, you need something? I would like to remind you na may meeting po kayo, sir. Tumango siya rito. Inayos na niya ang mga gagamitin niya. Nang oras na ng meeting ay hindi siya makafocus dahil panay ang pag-agaw tingin niya kay Emma hanggang sa matapos ang meeting. Ilang linggo siyang wala sa tamang pag-iisip. Paano kung siya nga yung babae? Ano na lang ang mangyayari pagkatapos? Anak ko ba talaga si Elena? Inalis na lamang ni Aiden ang lahat ng iyon sa isipan niya. Hey dude! Nakangiting pumasok si Jason. Akala niya umalis na ito dahil wala itong mapakitang ebidensya sa kanya. Akala ko bumalik ka na sa Amerika. Hindi kita iiwan dito na nag-iisip ng kung ano-ano. Good boy kaya ako. Ito nang ebidensyang hinihingi mo sa akin. I told you, siya nga yun. Naglapag ng picture sa kanya si Jason. Tiningnan niya lahat ng iyon, pati na ang CCTV footage na lumabas si Emma sa room niya sa hotel na iyon. Si Emma, di ba? I told you. Nakangiti pang sabi nito. Paulit-ulit na pinanood ni Aiden ang video. Habang tumatagal ay mas lalo niyang napapatunayan na si Emma nga yung babae. So anong gagawin mo? May anak siya, di ba? Paano kung anak mo yung bata? Dahil sa tanong nito ay napaisip siya bigla. Tadhana kayo nagdala sa inyo sa araw na yun. Dahil alam ng panahon na walang malapitan si Emma at manganganak na siya kaya nangyari yun. Kaya kayo nagkita. Napailing na lamang si Aiden. Ang babae nilagay nila sa silid ko ay isang prostitute, Jason. Yun nga.
Kaya nga nagdadalawang isip ako kung talagang anak mo ba talaga yung bata. Baka nabuntis ng iba si Emma at hindi niya alam kung sino ang ama kaya wala itong asawa. Pero wag kaagad natin siyang husgahan dahil sa isang video. Seryoso niyang sabi sa kaibigan. Tama ka rin naman. Baka may dahilan talaga siya. Sabi mo nga mahinhin at mabait sa'yo si Emma. Nakikita ko rin naman yung sinasabi mo. Ano nang gusto mong gawin? I want to know kung totoo bang anak ko yung bata. Kung napatunayan natin na hindi ko kaano-ano yung anak ni Emma, titigil na tayo sa kung ano mang iniisip natin ngayon. Nagkibit balikat lang si Jason. Nang makita ang seryoso niyang muka ay tumango na rin ito. Oo na, para mo naman akong papatayin eh. Natatawa pa nitong sabi. Gusto niyang makalapit sa bata para makakuha siya ng kahit na anong magagamit niya para sa DNA. Ayaw niyang sabihin kay Emma ang totoo dahil baka mag-assume pa ito. Baka hindi naman pala siya ang ama ng anak nito. Ayaw niyang masaktan ang sekretarya. Saan ba siya pupunta? Bakit walang maiwanan ng anak ko dyan? Alam mo naman na hindi ako pwedeng umabsent, Ara. Bakit hindi mo lang siya nagpaalam sa akin? Ilang araw ba siya sa probinsya nila? Rinig niya ang pagiging problemado ni Emma paglabas niya ng opisina. Nang makita siya nito ay kaagad nitong ibinaba ang tawag. Pasensya na po sir, gumamit po ako ng phone ko po sa working hours. Kaagad na paghingi nito ng tawad. No, it's fine. Seryoso niyang sabi rito. Bakit? May problema ba? Pwede ka namang umabsent ngayon. Umiling lamang si Emma. Full po ang schedule niyo ngayon sir, hindi po pwede. Ano bang problema sa inyo? Kita niya na nag-alinlangan pa si Emma sa pagsagot sa kanya. Naiwan po kasi yung anak ko sa bahay. Nasa work si Ara tapos umalis bigla yung nani ng anak ko dahil may emergency. Let's go. Seryoso niyang sabi. Saan po? Kukunin natin yung anak mo sa bahay. Nauna nang maglakad paalis si Aiden, kaagad namang sumunod sa kanya si Emma. Ramdam niya rin ang kaba. Hindi siya sigurado kung anak ba niya ang bata, pero pati siya ay kinakabahan na. Naiwan ang bata mag-isa sa bahay. Pagkarating nila ay mabilis na tumakbo si Emma palabas. Ma'am, akala ko umalis ka na. Sana man lang nagpaalam ka sa akin para naman maklear namin ang schedule naming dalawa ni Ara. Pasensya na po talaga ma'am. Emergency lang po talaga. Inatake po kasi ang lola ko. Nasa ospital po silang lahat ngayon. Ayos lang. Naiintindihan ko. Ako nang bahala kay Alena. Mag-leave ka muna ng 1 linggo. Salamat po ma'am. Salamat po talaga. Dali-dali namang umalis ang nani ng bata. Habang karga-karga ni Emma ang bata ay may katawagan ito. Sa akin muna siya. Pag-offer niya rito nang mapansin na parang nahihirapan ito. Binigay ni Emma sa kanya ang bata. Napangiti siya nang mapansin na hinahaplos ng bata ang mukha niya. Ara, hindi ka ba talaga makakauwi? Ano bang ginagawa mo dyan sa Baguio? 1 linggo ka dyan? Ara naman eh. Natigilan si Aiden nang marinig ang boses ng bata. Kaagad na napatingin sa kanya si Emma. Gulat na gulat nang marinig ang sinabi ng anak nito na Dada. Anong sabi mo, baby? Tanong ulit ni Emma. Ngunit lumambing lamang sa kanya ang bata. May meeting pa po pala kayo, sir. Habang nag-drive si Aiden ay hindi niya mapigilan ang sariling pagmasdan ang dalawa sa passenger seat. Pwede mo rin namang dali ng anak mo sa kumpanya. Para naman hindi masyadong boring ang kumpanya. Sabi nga nila, mga bata nagpapaingay ng bahay. Nakakahiya naman po magdala ng bata sa trabaho. Ako nga mo, at pinapayagan kita. Dinala nila ang bata sa kumpanya. Maraming mga lumapit at kumarga kay Alena. I told you, magugustuhan nila si Alena. Kita niya ang pagngiti ni Emma. Thank you po, sir. Tumango lamang si Aiden. Pagkapasok niya sa office, ay hindi maalis sa isipan niya ang narinig na sinabi ng bata. Tila may humahaplo sa puso niya nang marinig ang sinabi nito. Dada, it sounds so good. Bulong niya sa sarili. Panay ang pagsilip niya sa bata kahit na nagtatrabaho siya. Ayaw niyang ipahalata kay Emma na interesado siya. Sinubukan niyang makakuha ng gamit para sa DNA, ngunit hindi siya nagkaroon ng tamang pagkakataon, lalo na't biglang sumulpot si Emma. Takal mo naman. Reklamo pa ni Jason. Ikaw kayang gumawa para malaman mo kung gaano kahirap itong ginagawa ko. Alam mong illegal din to, Jason. Without her consent is a crime. Tama ka nga naman.
Pero sasabihin mo ba sa kanya? Ayoko mag-assume siya. Paano kung hindi ko nga anak? Ang complicated mo masyado. Ewan ko sa'yo. Pati si Aiden ay nalilito na rin sa kung ano nga ba ang pwede niyang gawin para makakuha na ng magagamit para sa DNA. Bakit nga pala hinayaan mong dalhin ni Emma ang anak niya sa trabaho? Tanong pa ni Jason habang kumakain. Huwag kang magkalat dyan. Tinapon niya sa pinsa ng isang papel. At saka, walang magbabantay sa anak niya sa bahay. Umalis ang nani ng bata at walang kaibigan niya para magbantay. Kaya hinayaan ko na lang siyang dalhin si Alena rito. Dahil kapag hindi siya papasok, ako rin naman ang talo dahil full ang schedule ko. And I badly need my secretary. Ay sus, nagdahilan ka pa. Pwede mo namang sabihin sa akin na bro, gusto ko lang makita ang bata. Gusto ko makita mag-ina ko. Pagbiro pa nito sa kanya. We both know na hindi pa tayo sure kung anak ko nga ba talaga si Alena. Na-prove natin na sa Emma yung babae. Pero hindi natin sure kung sa akin yung bata. Wala ka naramdaman na spark? Like sinasabi nilang lokso ng dugo? Natahimik sa Aiden. May naramdaman siyang kakaiba sa bata na para bang ayaw niyang mawala ito sa paningin niya. Ayaw niyang nasasaktan ito, gustong-gusto niya itong karga. Lalo na ang pagtawag nito sa kanya ng dada. Baka naramdaman ko lang yun dahil mahilig ako sa bata. Bulong niya sa sarili. Anong binubulong mo dyan? Takang tanong ni Jason. Wala. Umiiling lang na sagot ni Aiden. Biglang umalis si Jason. Pagbalik nito ay dala na ang bata. Ang ganda niya. Nakuha niyang mata mo. Nakangiti pa nitong sabi. Pinagsasabi mo. Tingnan mo nga yung mga mata. Black eye, Aiden. Mata ni Emma ay brown eye. Maraming black eye sa Pilipinas, Jason. Tumigil ka nga. Pagkapatahimik niya rito. Pero nag-a-assume ka naman na sana nga anak mo si Alena. Alam ko naman na may iba ka nararamdaman para kay Emma. Kasi hindi ka naman ganyan sa iba mo mga sekretary dati. Yung iba nga, di mo alam ang pangalan nila eh. Tapos itong si Emma, kilalang kilala mo. Pati kaibigan at anak niya. Oh, kunin mo na tong anak mo. Daddy mo to ah. Natawa naman ang bata pagkabigay ni Jason sa kanya. Tingnan mo, bet na bet ka. Ay, sweetie, kumain ka na. You want milk or food? Malambing niyang tanong sa bata. Ngunit, pinagdaruan lang nito ang tay niya na hinayaan lang niya. Umalis na rin si Jason pagkatapos. Ilang saglit lang nang pumasok si Emma. Hi po, sir. Breastfeed ko lang po yung baby ko. O sige. Kaagad na tumayo si Aiden at ibinigay si Alena sa ina nito. Thank you po, sir. Pinapadede mo pa rin pala siya? Ayaw ba niya sa bottle? Hindi niya mapigilang tanong dito. Huwag mo masyadong sanayin. Baka mahirapan kang iwan siya lagi para magtrabaho. Hindi naman palagi kasi may gatas naman sa bahay. At palagi ako nasa work. Pero ngayong magkasama kami, sa akin ko muna siya pinapadede. Nahihiya pang sagot ni Emma. Tumango naman si Aiden nang maintindihan na ang ibig nitong sabihin. You want breastfeed your baby here? Sa labas lang ako. Tumayo si Aiden at umalis sa opisina niya para bigyan ng privacy si Emma. Bumili na muna siya ng pagkain sa cafeteria sa baba. Saktong pagbalik niya ay tapos na si Emma at natutulog na ang bata sa bisig nito. Kain muna tayo. Tinapag ni Aiden ang lahat ng pagkain sa mesa. Taka na siya. Malaki naman ang sofa. Hindi siya mahulog. Kinuha niya si Alena kay Emma at inayos ang higaan ng bata sa malaking sofa na nasa opisina niya. Sabayan mo na ako sa pagkain. Hindi ka pa nagla-lunch. Tahimik lamang silang dalawa habang kumakain. Habang kumakain ay napansin niya ang dumi sa gilid ng labi ni Emma. Wala sa sariling inalis niya ang dumi na iyon at kinain. Nanlaki ang mata ni Emma dahil sa ginawa niya. Saka lang niya na-realize ang ginawa. I'm sorry. May pagkain kasi sa gilid ng labi mo. Kumuha si Aiden ng tissue at ibinigay kay Emma. Kita niya ang pamumula ng mukha nito. Hindi siya makatingin ng maayos kay Emma dahil sa katangahang ginawa niya. Pagkatapos nilang kumain ay tinulungan siya ni Emma sa pagligpit ng kalat nila. You can go back to work. Dito lang si Alena. Natutulog pa naman siya at ako na magbabantay. Baka magulo pa po kayo. Hindi naman. Babantayan ko lang naman siya habang tulog. Hindi niya ako magugulo. Umiiling na sabi ni Aiden. Wala nang iba pang nasabi si Emma at lumabas na sa office niya. Bumalik na rin siya sa trabaho.
Panay ang pagsilip niya sa bata upang malaman kung gising na ba ito. Baka bigla itong gumapang at mahulog pa sa sofa, kaya kailangan niyang bantayan ang galaw nito. Habang nagtatrabaho ay kung anong pumasok sa isipan niya. Bakit mo kasi ginawa yun? Tanong niya sa sarili dahil hindi siya makafocus sa trabaho. Dahil paulit-ulit na binabalik ng isip niya ang nangyaring pag-alis niya sa pagkain sa gilid ng labi ni Emma. Nang magising na si Elena, ay iniwan niya ang trabaho at kaagad kinuha ang bata sa sofa at nakipaglaro rito. Hindi niya mapigilan ng matawa sa tuwing tumatawa ang bata. Hindi nagtagal ay napapamahal na siya rito. Hindi ito nakakasagabal sa trabaho niya. Mas nakakatulong pa ito dahil nawawala ang pagod niya sa tuwing nakakita niya ang anak ni Emma. Nawala sa isip niya ang mga plano nilang dalawa ni Jason. Nag-e-enjoy siya sa presensya ni Emma at Alena. Hindi mo kasama si Elena? Tanong niya kay Emma nang mapansing mag-isa lang itong pumasok. Kakarating lang po kasi ni Maria, sir. Tumango siya rito at bumalik na sa opisina niya. Sobrang boring simula nang hindi na dinadala ni Emma si Elena sa trabaho. Pagka-uwi niya ay ramdam niya ang pagod. Kinabukasan ay nakarinig siya ng pag-doorbell. Good morning! Masiglang bati sa kanya ng isang babae. Sobrang pink ng suot nitong damit. May dala pang maleta at mga bags. Anong ginagawa mo rito? Kailan ka pa nakauwi? Kahapon lang ako nakauwi. Alam ko kasing matagal ka pang umuwi sa bahay mo kaya sa hotel na muna ako nagstay kahapon. And I know na maaga kang gigising para sa work mo, kaya maaga rin akong dumating dito para makasalubong ka. Ang galing ko, di ba? Pumapalakpak pa ito sa sobrang tuwa. Napabuntong hininga na lamang si Aiden. Hindi ka welcome sa bahay ko, Grace. Isasara na sana niya ang pinto nang humarang ito. Fiancé mo ko. Hindi magtatagal, magkakasama na tayong dalawa sa iisang bahay. Hindi naman masama kung mauna akong tumira dito, di ba? Kahit na hindi pa naman tayo kasal dalawa. Baka nakakalimutan nung tumanggi ka sa kasal. And you left. Come on, Aiden. Past is past. Nagbago na ako. At saka hindi na ako aalis pa. Dahil papayag na ako sa kasal na gusto ng parents natin. Napailing na lamang si Aiden. Tinulak ni Grace ang pinto at pumasok sa loob ng kondo niya. Napabuntong hininga siya at kinalma ang sarili. Ang aga pa para masigir ang araw ko. Pagpapakalma niya sa sarili at sinundan ito. Kaagad na pumasok si Grace sa guest room na para bang kondo rin ito ang kondo niya. Hindi na lang niya ito pinansin at pumasok na sa trabaho. Hindi na rin siya nakapagkape dahil inangkin na ni Grace ang buong kusina. Good morning po, sir. Bati sa kanya ni Emma pagkarating niya. Ipagtimpla mo ako ng kape. Utos niya rito at pumasok na sa opisina niya. Wala sa mood siya na nagtrabaho buong araw. Kahit nasa meeting ay naiinis siya sa mga nagrepresenta ng proposal ng mga ito. Ano to? Gawa ng elementary. Pati pag-design tinamad kayo. Ulitin nyo. Inis niyang itinapon ang mga papel na binigay sa kanya at umalis doon. Tumatakbong sumunod naman sa kanya si Emma. Pagpasok niya sa opisina ay napahilot siya sa sentido nang kumirot ito dahil sa pagsigaw niya kanina. Good evening po, sir. Kape po. Nakangiting pumasok si Emma sa opisina niya. Napatigil siya at napatitig sa paraan ng paglakad nito palapit sa kanya. Hindi niya alam kung bakit kumalma siya nang makita ito. Wala po kayo sa mood, sir, kanina pa po. Kaya magkape na lang po kayo. Pampakaba sa iba pero pampakalma sa'yo. Natawa si Aiden sa biro ni Emma sa kanya. Masyado ba akong harsh? Alam ko naman na may valid reason po kayo. Kaya po kayo masungit kanina. Pero wala ka namang ininsulto. Mga feedback lang naman yung sinabi mo sa kanila. At kung tatanungin niyo po ako, yun din po ang concern ko sa kanila. Hindi masyadong giving yung design nila na para bang minadali nilang paggagawa. Mahinahon na paliwanag ni Emma. Tumangulang si Aiden. Doon lang siya sumabog nang makita ang design. Hindi pa po ba kayo uuwi, sir? Pipesta sa bahay ko. Peste po, sir. Patayin niyo na po yan para hindi po mangitlog at baka dumami sa bahay niyo. Mahinang natawa si Aiden sa sinabi ni Emma. Kung alam lang nito na tao ang tinutukoy niyang peste na nakatira sa bahay niya. Ayaw niyang umuwi dahil ayaw niyang makita si Grace doon. Pero masyadong malayo ang bahay niya. Ilang oras pa ang biyahe bago siya makauwi. Nauna nang umuwi si Emma kaya naiwan siyang mag-isa sa opisina. Patay na ang ibang ilaw.
Tanging ang opisina lang niya ang maliwanag. Tumawag siya kay Jason at kinukwento ang lahat sa pinsan niya. Ngunit, tinawanan lang siya nito. Grabe. Bahay mo pero takot kang umuwi. Bakit ba kasi umuwi pang brat na yun? Naku, Aiden. Ang sama-sama mo sa childhood friend/fiancé mo. Parang wala naman kayong pinagsamahan yan. I hate her. Parang hindi kaibigan. Iniwan niya ako rito sa Pilipinas para ayusin ang gulo rito. Tapos siya tumakas ng papuntang Korea. Ngayong maayos ng lahat at hindi na kami pinipilit na ikasal dalawa. Bumalik naman siya at sinabing papayag na siya magpakasal kami. Guguluhin niya ulit ang inaayos ko. Saan ka ngayon pupunta? Hindi niya sinagot ang tanong ni Jason dahil pati siya ay walang maisagot. Nang dumating na ang guard para patayin ang mga ilaw ay umalis na rin siya roon. Hindi niya alam kung saan siya pupunta pero sigurado siyang hindi siya uuwi ngayong gabi. Kapag hindi pa rin umalis si Grace ay bibili na siya ng bagong kondo para matirhan niya. Kilala niya si Grace. Sigurado siyang hindi ito aalis kahit na ano pang sabihin niya. Anong ginagawa ko rito? Tanong niya sa sarili nang huminto siya sa bahay ni Emma. Rinig niya ang pag-iyak ng bata pero ilang saglit lang ay tumahimik na rin ito at namatay na ang ilaw sa isang silid. Hindi siya umalis doon hanggang sa makatulog na. Maaga siyang nagising kaya umalis na siya bago pa siya makita ni Emma. Dahil hindi pa rin umaalis si Grace ay ilang gabi pa siyang natulog sa loob ng kotse sa harap ng bahay ni Emma. Nagising na lang siya bigla nang makarinig ng pagkatok sa kotse niya. CEO! Malakas na boses na pagtawag sa kanya ni Ara nang buksan niya ang bintana. Ano pong ginagawa niyo sa harap ng bahay namin? Hinahanap niyo po si Emma? No. Umiiling na sagot niya. Akmang aalis na sana nang nakita niyang lumabas si Emma sa bahay nito. Ang lakas ng boses mo, Ara. Narinig ko mula sa loob eh. Sino ba yan? Sir? Tumikim si Aiden at walang choice kundi ang lumabas sa kotse niya. Ilang araw na po kayong hindi umuwi sa inyo. Dahil po ba ito sa peste? Sana sinabi mo man lang sa akin na nasa labas ka. Pasok po kayo sa loob, sir. Nauna na si Emma kaya sumunod na siya rito. Pagpasok niya sa loob ay tahimik ang bahay. Kakatulog lang po ni Alena, sir. Sagot sa kanya ni Emma na mukhang napapansin nito na may hinahanap siya. Pwede naman na dito muna kayo magstay ng ilang araw, sir. Hindi nga lang malaki yung bahay pero at least may matutuluyan kayo pansamantala. Thank you. Hindi ba ako nakakaabala? Hindi ka abala, CEO. Kahit na ilang araw ka pang manatili rito. Hinaan mo nga yung boses mo, Ara. Pagkapatahimik ni Emma sa kaibigan. Kakatulog lang ng anak ko. Sorry naman. O siya, maiwan ko na kayo rito magbibihis pa ako. Iniwan na silang dalawa ni Ara. Sa room ko na lang po kayo matulog, sir. Tapos sa room na lang ako ni Ara matutulog. Wag na. Dito na lang ako. Kasya naman ako sa sofa nyo. At saka mukhang sa silid mo natutulog si Alena. Baka hindi makatulog ang anak mo kapag wala ka. Ilang gabi lang ako mananatili rito. Kapag nakabili lang ako ng bagong kondo. Grabe. Nagtaka si Aiden nang marinig ang pagtawa ni Emma. Bakit? Wala po. Naalala ko lang na mayaman ka po pala talaga. May peste lang sa kondo nyo. Imbis na paalisin ang peste, ay bibili ka ng bagong kondo para hindi makita ang peste. Tawa pa nitong paliwanag. Natawa na lang din si Aiden. Kung alam mo lang kung anong peste ang tinutukoy ko. Bulong niya sa sarili. Binigyan siya ni Emma ng unan at kumot. Humiga siya sa sofa nito. Dahil matangkad siya ay lumampas pa ang paa niya sa sofa. Pero ayos lang naman. Hindi nagdagal ay nakatulog na rin siya. Nagising siya kinabukasan nang marinig ang malakas na tawa ng isang bata. Pagkatungo niya sa kusina ay nakita niya si Emma at Alena na naglalaro habang nagluluto ito. Napangiti siya nang makita iyon. Good morning po, sir. Nakangiting bati sa kanya ni Emma nang makita siya nito. Good morning. Hindi ba nakakaabala sa'yo si Alena? Pwede ako munang humawak sa kanya habang nagluluto ka. Ngumiti at tumawa naman sa kanya si Alena kaya binigay na ni Emma ang anak sa kanya. Karga-karga niya ang bata habang pinapanood si Emma na nagluluto. Tignan mo nga kung maayos na ba yung timpla. Hinipa ni Emma ang sabaw. Lumapit siya rito at tinikman ang luto nito. Masarap. Okay na? Oo. Ang ganda niyong tingnan. Para kayong isang buong pamilya. Mag-asawa na, may anak.
Napunta ang atensyon nila kay Ara na kakapapasok lang. Good morning everybody! Good morning little cutie baby! Pinigilan niya ang sariling mapangiti sa sinabi ni Ara. Sabay na silang kumain lahat. Pinakain na rin ni Emma si Alena kasabay nila. Naging maayos ang tulog niya simula nung pinatuloy siya sa bahay ni Emma. Pinagpatuloy niya ang paghahanap ng kondo para makalipat na siya. Seryoso ka? Bibili ka talaga ng bagong kondo? Ikaw na nag-adjust. Yaman ah. Biro sa kanya ni Jason dahil inutusan niya itong pumili ng kondo para sa kanya. Hindi naman to aalis. Kahit ano pang gawin ko. Kaya ako na lang ang aalis para wala ng gulo. Hindi rin nagtagal nang nakahanap na siya ng kondo sa tulong ni Jason. Oh, nakahanap ka na pero bakit sa bahay ka pa rin ni Emma tumutuloy? Nagdadahilan ka pang lalaki ka ah. Akala mo di kita nahahalata. Napailing na lamang si Aiden. Gusto na niyang tumira roon dahil nasasanay na siya sa presensya ng mag-ina. Balita ko po sir, nakahanap ka na po ng kondo? Sabi sa kanya ni Emma habang nagtatrabaho sila. Sino nagsabi? Si Sir Jason po sir. Tumango siya rito at palihim na minura ang pinsan. Oo, kakahanap ko lang. Lipat na rin ako ron. Thank you sa pagpapatuloy mo sa akin sa tahanan mo. Nako sir, wala lang po yun. Welcome po palagi sa bahay. At saka nakakatulong ka rin sa pagbabantay sa anak ko. Biro pa nito. Bumalik na si Emma sa trabaho habang siya ay pinatawag ang pinsan niya. Pagpasok nito sa loob ay sinalubong niya ito ng vase. Kaagad naman itong nakaiwas kaya hindi ito natamaan. Ngunit nasayangan siya sa vase dahil nabasag. Bakit hindi mo sinalo? Nabasag tuloy. Eh di sana di mo tinapon para hindi nabasag. Sagot pa nito. Galit ka lang sa akin dahil sinabi ko kay Emma na nakahanap ka na ng kondo eh. Nag-enjoy ka naman masyado sa pagiging happy family ninyo. Basher ka talaga kahit kailan. Hanggat hindi mo inamin sa akin na may nararamdaman ka na para kay Emma, hindi ko pipigilan ang mga plano mo makalapit sa mag-ina mo. Hindi nga kasi sure kung sa akin yung bata. Ang dami ng chances na binigay sa'yo, Aiden. Pero lahat ng yun binaliwala mo. Kinalimutan mo yung plano mag-imbestiga kung anak mo ba si Alena. Natahimik si Aiden dahil totoo ang sinabi ng kaibigan niya. Ang dami na niyang chances para kumuha ng gamit ni Alena, ngunit hindi niya ginawa. Bakit? Natatakot ka bang malaman na hindi mo anak si Alena? Natatakot ka dahil napamahal ka na rin sa bata? Wala na akong pakialam sa magiging resulta ng DNA, Jason. I want them. Oo, gusto ko si Emma. At oo, napamahal na rin ako sa anak niya. Wala na akong pakialam kung kadugo ba yung bata o hindi. Ang gusto ko, sila lang. Natigilan pa si Jason sa mga narinig niyang sagot dito. Saka ito napangiti kalaunan. Umaamin ka na rin. Fine. Kalimutan mo ng plano. Just enjoy kung ano meron kayo ngayon. Just treat her right. Alam mong pinagdaanan niya. Tumangulang si Aiden sa sinabi ng pinsan. Kahit hindi siya nito sabihan ay gagawin niya talaga ang lahat para kay Emma. Kahit na may bago na siyang kondo at may matitirhan, ay patuloy pa rin siyang bumibisita sa mag-ina. Thank you. Nagabala ka pa. Ang dami ng gatas sa diaper ni Alena. At salamat sa food. Wow, may provider pala rito. May daddy na pala si Alena eh. Biro pa ni Ara at tinanggap ang mga dala niya. Papasukin mo yung manliligaw dyan ha na hindi makaamin na nanliligaw. Natawa si Aiden sa sinabi ni Ara dahil totoo ang sinabi nito. Nanliligaw siya, hindi niya lang masabi kay Emma. Pagka-uwi niya sa kondo niya ay sinalubong siya ni Grace. Nag-iis ka na, may family dinner later. Tinulak pa ni Grace ang pinto at pumasok sa loob. Ano ba? Tumigil ka na. I don't want to marry you, okay? Ngunit parang walang naririnig si Grace. Ito pa ang nagpili ng susuotin niya para sa family dinner. Sumama na rin siya rito sa family dinner para masabi sa pamilya niya na ayaw niyang ituloy ang kasal. Paano mo nalaman kung saan na naman ako nakatira? Tanong niya kay Grace habang papasok sila sa loob ng mansyon. Secret! Pagpasok nila sa loob ay sinalubong sila ng pamilya nilang dalawa. Hindi nga siya nagkamali dahil kaagad na pinag-usapan ng mga ito ang tungkol sa kasal. Ilang taon nang pinagpaplanuhan ng kasal, kaya next week, kasal yun na kaagad. Next week?
Gulat na tanong ni Aiden. Mom, malaki na po ako at kaya kong gumawa ng desisyon para sa sarili ko. Hindi ko kailangan ng mga plano niyo para sa akin at hindi po ako magpapakasal. Meron pa akong babaeng gusto na pakasalan. So let me be please. Ngunit kahit anong sabihin niya ay parang wala itong naririnig sa kanya. Wala rin siyang nagawa kundi ang umalis na roon. Dumiretso siya sa bahay ni Emma. Pagkakatok niya ay ilang saglit lang nang binuksan ni Emma ang pinto. Ang lalim na ng gabi. May problema ba? Ilang saglit siyang nakatitig kay Emma bago niya ito mahigpit na niyakap. Ramdam niyang nagulat si Emma sa ginawa niya, ngunit niyakap din siya nito pabalik, na walang kahit anong tinanong sa kanya. Gusto kita, Emma. Kaagad napabitaw sa kanya si Emma at hindi makapaniwalang napatingin sa kanya. Gusto kita. Hindi dahil kakasal na ako. Kung hindi dahil mahal kita. Ikaw ang sinisigaw ng puso ko. Ikaw ang gusto nito. Sabi ni Aiden sa isip niya. Hindi niya alam kung bakit hindi niya masabi kay Emma na may fiancé siya. Dahil alam naman niyang hindi matutuloy ang kasal na pinaplano ng magulang niya. Gusto kita. At oo, Emma. Naliligawan kita. Hindi ko lang masabi, baka kasi maisip mo na ang weird lang. Ama mo ako pero wala naman siguro yun sa ganyan, di ba? Mahal kita dahil mahal kita. Kailangan ko bang i-explain pa? Ngumiti si Emma at umiling bilang sagot. Ramdam namin, sir. Napakahalata mo magkagusto eh. Pagkasulpot ni Ara. Papasukin mo na nga yan. Nilalamok na kayo dyan sa labas eh. Sabay silang natawa dahil sa sinabi ni Ara. Saka siya pinapasok ni Emma sa bahay nito. Kumain ka na ba? Umiling siya bilang sagot. Hindi siya nakakain ng maayos sa family dinner nila. Hintay ka lang saglit, magluluto lang ako. Dumiretso na si Emma sa kusina at pinagluto siya. Hindi pinansin ni Aiden ang mga tawag sa kanya ng pamilya niya at nag-focus sa panliligaw kay Emma. Hinayaan na niya ang mga ito dahil hindi rin naman siya magpapakasal. Nang binisita siya ni Jason, ay kaagad niyang sinabi sa pinsan niya ang lahat. Next week, sa linggo na. Biyernes na ngayon na. Hindi ako pupunta. Nga pala, may nalaman ako tungkol kay Emma. May binigay ni envelope sa kanya si Jason na tinanggap niya at binuksan. Anak mayaman si Emma. Ang hindi lang maganda ay parang ang buhay niyang dinidikta ng pamilya niya. Kaya sobrang disappoint ang mga ito nang malaman nilang nabuntis si Emma sa isang estranghero. Gusto ng pamilya niya na ilaglag ang bata. Pero pinaglaban pa rin ni Emma ang anak niya. Kaya pinalaya siya. At salamat dahil may kaibigan siya na nalapitan. Kaya nakasurvive pa rin siya sa unfamiliar na mundo. And just living her own life na. Walang dumidikta at halatang masaya siya. Tumango sa Aiden at binasa ang lahat ng info tungkol kay Emma. So, anong plano mo para hindi mo tuloy ang kasal? Hindi ko alam. Tumangulang si Jason at tinapik ang balikat niya. Dahil doon ay nahalata niyang may gagawin ito para sa kanya. Habang busy siya sa panliligaw kay Emma at pag-aalaga sa anak nito, ay napansin niya ang pagiging avoidant ni Emma. Dahil ba single mom ako? Sa tingin mo, madadali mo lang ako? May problema ba? May problema ba tayo? Ikakasal ka na pala. Balak mo pa akong gawing kabit. Hindi ko alam kung bakit sobrang babaw ng tingin niyo sa akin. Dahil ba walang amang anak ko? Hindi yun hadlang sa pagkababae ko, Aiden. Kaya ko mabuhay ng walang lalaki. Hindi ka na kailangan. Umalis ka na rito. Walang kasal na magaganap, Emma. Pagkaklang na natawa si Emma at umiling sa kanya. Umalis ka na at huwag ka na magpapakita sa amin. Mag-resign na rin po ako. Huwag naman ganito. Pagmamakaawa niya rito. Emma! Sigaw niya sa pangalan nito nang pinagsarahan na siya ng pinto. Hindi siya tumigil sa pangungulit kay Emma. Gusto niyang magpaliwanag dito. Ngunit, bigla siya nakatanggap ng tawag na inatake ang ina niya. Dahilan kaya dali-dali siyang umalis doon. Ngunit, iba ang sumalubong sa kanya. Ano to? Suotin mo na to. Ready for wedding. Si Mommy. Walang nasa ospital at walang inatake. Mag-prepare lang for wedding. Baka lang naman kasi nakakalimutan mong bukas ng kasal. Bago pa humalik si Grace sa pisngi niya, ay lumayo siya rito. Dahil sa lungkot ay hindi na siya nakipagtalo. May dumating kinabukasan at inayusan siya. Kahit sa pagpunta niya sa simbahan ay wala siyang gana.
Hinayaan niya lamang ang mga ito na gawin ang mga gusto nitong gawin sa kanya. Wala naman na siyang magagawa pa, lalo na't nasaktan na niya si Emma sa pagsisinungaling niya. Ngunit, bago pa siya tuluyang maikasal, ay nag-e-echo sa buong simbahan ang boses ng pinsan niya. Itigil ang kasal! Malakas pa nitong sigaw. Mabilis na tumakbo si Jason palapit sa kanya at hinila siya palabas. Kahit na wala siyang alam ay sumama pa rin siya. Anong meron? Basta sakay ka lang. Sumunod siya sa sinabi nito at umalis na ang kotse nila palayo sa simbahan. Kunin mong envelope na naupuan mo. At basahin kung anong laman. Sinunod niya ang utos nito sa kanya. Anak mo si Elena. Ramdam ni Aiden ang panginginig ng kamay niya habang nakatingin sa resulta. Alam ko sinabi mo na sa akin noon na huwag na nating ituloy ang plano. Pero gusto ko pa rin malaman ng totoo. Anak mo siya, Aiden. Hindi mapigilan ni Aiden ang maiyak at mahigpit na niyakap ang resulta. Ano ko siya? Sa akin siya. Umiiyak na sabi niya. Masaya rin pala magtakas ng groom sa isang kasal, no? Emma! Sa sobrang tuwa ni Aiden ay lumapit kaagad siya sa backseat at niyakap ang dalaga. I love you. Maniwala ka sa akin, mahal kita, okay? At sobrang laki na respeto ko sa'yo. Wala kang kasalanan kung gago yung nakabuntis sa'yo. Kung gago ko. Hindi ka gago. At alam ko, Aiden, ramdam kong pagmamahal at respeto mo sa akin. Kaya thank you. So, tuloy ang kasal. Gago, babalik mo pa ako ron. Aray ako makabatok. Hindi naman si Grace ang bride mo eh. Pakasal kayong dalawa. Civil wedding muna. Nakahanda na dyan si Emma oh. Di mo ba napansin yung damit niya? Dahil sa sinabi nito ay napunta ang atensyon niya sa puting suot ni Emma. Ang ganda mo. Hinalikan niya ang likod ng palad nito. Tara na Jason, bilisan mo. Natawa si Emma sa tabi niya. Pagkarating nila sa location ay sumalubong sa kanila si Ara at Alena. Anak ko. Hinalikan niya si Alena sa pisngi dahilan kaya natawa ito. Simulan na! Kami ang witness sa kasal niyo. Dahil sa sinabi ni Ara, ay sinimulan na ang kasal nilang dalawa ni Emma at nag-exchange of vows silang dalawa. Naka-ready na ang lahat, pati singsing ay meron na rin. Sorry kung sinira akong buhay mo. Hindi mo natupad kung ano mang mga pangarap mo sa buhay. Dahil nabuntis kita. Sorry, ang gago-gago ko. Patuloy na paghingi niya ng tawa dito at isinuot ang singsing sa daliri nito. Hindi mo sinira ang buhay ko. Inalis mo ako sa pangit kong mundo. Aiden, so thank you. And you shouldn't be sorry. Ang ganda ng lahi nating dalawa. Look at her. Ang ganda ni Alena. Mahal na mahal kita, Aiden. Mahal na mahal kita, Emma. You may kiss your bride. Dahil sa sinabi ng attorney, ay hinilan niya ang bewang ni Emma at hinalikan ito ng buong puso. Natanggap din ng mga magulang niya si Emma, lalo na nang makita si Alena. Hindi na rin niya na-meet ang pamilya ng asawa. Nilipat na talaga kayo. Isa na kayong buong pamilya. Naiiyak pa na sabi ni Ara. Thank you for everything, Ara. Pasasalamat niya dahil hindi nito iniwan ang mag-ina niya. Ngumiting tumango lamang si Ira sa kanya. Hinawakan niya ang kamay ni Emma habang karga-karga si Alena papasok sa loob ng tahanan nila. Kasama ang buhay niya at iyon ay ang kanyang mag-iina. Hindi rason na may anak ka na ay hindi ka na pwedeng magmahal pa. Lahat ng tao ay karapat-dapat mahalin, single mom o dad mom. Divorce o single since birth. Ang kailangan nyo lang gawin ay siguraduhin nyong ang pinili nyo ay yung taong mamahalin kayo ng buo at bilang ikaw. Katulad na lamang ni Emma, nahanap na niya ang lalaking tatanggapin siya ng buo. Hindi pa huli ang lahat para umibig dahil merong tamang panahon para sa tamang pagmamahal. Wakas. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta. Lalo na kina Dory Dato Corpus from Spain, Nelva Salarda from Iloilo City, and Angelita Ronario from Mariveles, Bataan. Ako po si Miss Lan. Dito lang yan sa Dear Inday. Hanggang sa muli. Hanggang sa muli. Hanggang sa muli. Hanggang sa muli. Hanggang sa muli.